Magandang umaga mga kababayan. Kung saan may nangangailangan ng tulong, may taong handa ring magbigay ng pag-asa. Mga kwento ng pag-ibig sa kapwa ang muling matutunghayan natin sa umagang ito. Mga patunay na ang kabutihan ay hindi pa nawawala. Aming ibabahagi ang mga makabuluhang kwento na kapupulutan natin ng aral at inspirasyon. Ito ang MCGI Cares. Sa gitna ng mga hamon sa kalusugan at kabuhayan, isang medical mission ang naghatid ng libreng serbisyong medikal sa mga residente ng Masbate. Mula sa mga bata hanggang sa mga nakatatanda, marami ang nakinabang sa programang ito. Paano ba naging daan ang gawaing ito upang maipadama ang malasakit sa kapwa? Panoorin natin ito. Buti ngayon, kahit may mission kayo, yan, pasalamat talaga ko sa Panginoon. Nakatulong kayo. Saka, puro kayo mabait. Malaking tulong. Malaking tulong talaga. At saka binigyan ko ni Doc o vitamins. Binigyan pa ko gamot. Matulungin talaga kayo. Sabi ko, tama talaga sila nga nag-alagad sa Diyos. Maraming salamat talaga. Maraming salamat sa Panginoon, sa Diyos. Wala ko mang kumakaranas, ma'am. Ngayon lang talagang araw na to. At ang masasabi ko ay maganda. Nagpapasalamat lang ako sa Diyos na ang pagsama ko dito sa MCGI ay wala akong nasasabing masama kundi sa kagandahan. Pasalamat pa ko sa Panginoon dahil po hindi ko sukat akalain ng pagpunta ko ngayon dito first time. Meron po pala akong blessings na matatanggap para po sa akin. Napakalaking tulong na po. Maraming salamat po sa Panginoon. Maraming natulungan po ninyo. Ngayon, masaya na rin po ako dahil siyempre nakatanggap ako po ng blessings. Kaya masayang masaya. Sa lahat po ng paggawa natin, isama po natin yung pag-ibig. Kasi pag may pag-ibig po tayo, is mas napapadali po yung lahat ng bagay po. Sa aral po kasi, ayun nakakibat yung pagtulong natin. Isa yun sa, sa way na ng pagpapakita ng pagmamahal natin sa ibang tao. Salamat sa Diyos sa pagbibigay niyo po sa amin ng mabuting pagkakataon para mai-practice po namin yung aming pananampalataya na nakasulat po sa Galatians 6:6 na gumawa po ng mabuti sa lahat. Wala po kaming hinihinging kapalit. Ang sa amin lang po, magpasalamat po tayo pare-pareho sa Diyos dahil nangyari po ito dahil sa kabutihan po ng Diyos. Ang tunay na pagmamahal sa kapwa ay hindi lamang nasusukat sa mga salita, kundi sa mga gawang nagbibigay ginhawa sa mga nangangailangan. Sa Santo Tomas, Batangas, isang medical mission din ang naging daan upang maabot ang mga residenteng nangangailangan ng tulong pangkalusugan. Isang araw ng paglilingkod, pagmamahal at pag-asa ang nasaksihan ng ating mga kababayan sa Batangas.
Nagpapasalamat po ako na may medical mission tayong ganito para sa mga taong kagaya namin na medyo kapos sa budget. Malaking tulong po. Sa inyo po, Kuya. Maraming salamat po sa Diyos at meron po tayong ganitong serbisyong kapatiran na marami pong mamamayan na walang kakayahan pumayad sa labas. Nandito po sa atin na libre po makukuha nila. Napakalaking bagay po sa bawat pamilyang nangangailangan. Maraming salamat po sa Diyos. Yung sa mata kasi, yung salamin ko kasi nasira. Kaya mahal kasi magpagawa. Maganda, malaking tulong gawa ng pag sinuot ko siya na malinaw na, hindi yung hirap na hirap ako magbasa pag walang salamin, lalo na yung maliliit na letter. Napakamalaking tulong yon sa bawat tao na natutulungan nyo sa mission nyo. Ako yung nagpapasalamat ng malaki una sa Panginoon, pangalawa sa MCGI na nagbibigay tulong sa bawat isang tao na nangangailangan. Maraming salamat. Optical, yung sa optical. Malaking bagay po kasi minsan hindi ko po mabasa yung mga lalo't maliliit na litra. Ngayon may binigay na nito, mababasa ko na po. Ang pagkakaroon ng malinaw na paningin ay isang bagay na madalas nating ipinagwawalang bahala. Ngunit para sa maraming residente ng Kaiya, Mozambique, ito ay isang matagal ng pangarap. Sa pamamagitan ng isang optical mission, ang pangarap na ito ay naging katotohanan. Paano nga ba nabago ng pagkakataong ito ang kanilang mga buhay? May mga komunidad na tila malayo sa sentro ng pag-unlad. Mga lugar na ang bawat paglalakbay ay tila isang pagsubok. Ngunit sa likod ng mahihirap na daan, may mga taong patuloy na bumabangon at nagsisikap na makatawid sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Ganito mailalarawan ang kalagayan ng Kaya sa probinsya ng Sofala sa Mozambique. Sa mga lugar na tulad nito, ang simpleng mga bagay na madaling makuha sa lungsod ay maaaring matagal nang hinihintay dito. Eu achei bem. Gostei de vir nos visitar e nos tratar, porque sempre por mim mesmo tive esse problema já quase, posso dizer, há 9 anos, esse problema. Então, fui fazendo sempre consultas, não sei o quê. Então, gotas, não gotas, punha, mas até hoje ainda continuo com esse problema. Sa isang komunidad, ang mga ganitong hamon ay hindi kakaiba. Tahimik silang dinadala araw-araw. Sim, recebemos, por exemplo, eu me beneficiei de óculos de vista. Pelo menos a partir de hoje não vou sentir os olhos pesados quando estou a fazer leitura. Pelo menos aquilo que eu não conseguia ler, já vou alcançar. A partir de mim, tem outras pessoas também que estão a passar ou que estavam a passar essa dificuldade ou que estão a passar essa dificuldade que não têm como. E quando aparece esse tipo de obra, é muito importante e muito benéfico na população. Ngunit ang pangangailangan ng mga taga-Kaya ay hindi nanatiling isang kakulangan dahil ito ay dininik at natugunan. Sa awat tulong ng Diyos ay isang optical at medical mission ang naisagawa sa kanilang lugar.
transação. Cada um sabia o seu momento em que poderia ser atendido. Isso já é muito bom. Que aconteça mais vezes, pode não ser para Caia, assim pode beneficiar mais outros distritos. É de louvar o vosso trabalho, né? Foi um gesto muito bonito mesmo, porque na verdade aqui houveram pessoas que precisavam de óculos. Alguns até que posso dizer eu que não é porque fala de condições, mas às vezes nós, quando é coisa mala, todo mundo quer, né? Mas a maioria aqui que estiveram aqui não tem condições para adquirir um par de óculos para leitura. Nem que se custasse 500 medicais, não teriam essas condições de comprar óculos. Mesmo esses medicamentos que vocês trouxeram aqui. As doentes passam mal em casa, porque nós não temos. E não tem condições para comprar um frasco deste que está 200 medicais, 180 na farmácia. É um gesto muito nobre e só temos que agradecer e que continue ajudando mais pessoas, mais irmãos que estão a padecer por várias enfermidades. No distrito de Caia, eu não digo que é um pequeno gesto, não. É grande gesto. Que é muito bonito o que fazem, beneficiam as pessoas, para vocês que fazem. Mas para aquele que recebe não é pequeno. É um gesto muito grande. Maaaring mahirap ang daan patungo sa komunidad na ito. Ngunit sa bawat lugar na may mga taong patuloy na umaasa, may dahilan upang may patuloy ding tumugon. At kahit sa maliit na pagdamay sa mga nangangailangan, tayo ay nagiging biyaya para sa kanila. Kapag ang pagmamahal ay isinasabuhay, nagiging daan ito upang makatulong sa mga taong higit na nangangailangan. Sa Middle East, may mga kababayan tayo na nagkakaisa sa iisang layunin, ang magbigay ng dugo upang makapagdugtong ng buhay. Tunghayan natin ang kwento ng paglingap na walang hinihiling na kapalit. Every time na nagdo-donate ako ng dugo, masarap sa pakiramdam. Una sa lahat, papasalamat ako sa Diyos dahil nakabahagi ako, nakapag-donate ng dugo upang makatulong sa kapwa. Isang kasiyahan po sa aking puso na makapagbigay dugtong ng buhay sa mga nangangailangan. Tayo po, mga kabataan, makibahagi po tayo habang may buhay at lakas pa po tayo, ay mag-participate po tayo dito sa gawaing ito. Thankful to every member of the MCGI. I think the beginning is difficult, but I hope that you will continue with us as we decided, and you will provide us more donors. And I wish that we celebrate this ceremony on monthly basis or on quarterly basis, and I'm expecting more donors from you. As we said, this is our aim, that we need to reach 100% volunteer donation. I would like to thank the MCGI for the donation. Your donation is really make a difference, and I hope it's not last time. Thank you all. Blood donation is something is very, very, very big. Blood donation that means you are helping a lot of patients, a lot of cases that really need blood, and they are waiting for a drop of blood just to be still alive. MCGI really, they are doing a great job. I hope that every group in the world following this team to come to donate blood, because really our blood bank in the hospital need a lot of blood component that helping and serving a lot of surgery, a lot of patients who need really this type of blood component. Thank you. We appreciate your effort. You are coming as a voluntary team. You are supporting us, supporting the life of the patient. Nakakatuwa lang isipin kasi naunawaan naman natin, sabi ni Kuya,
ang dugo talaga hindi na ma-manufacture. Kaya sa pamamagitan nitong sama-sama nating paggawa, pagdodonate ng ating buhay, ng ating dugo, alam natin marami tayong natutulungang kapwa natin. Which is yun yung pangalawa sa mga pinakamahalagang utos. Una, ang pag-ibig sa Diyos at siyempre pag-ibig sa kapwa. Nagaganap natin ito sa pamamagitan ng ganitong mga gawain, pagdodonate ng dugo. Kaya salamat sa Diyos. At kung tayo ay iibig sa ating kapwa-tao, ang sabi, ang umiibig sa kanyang kapwa'y nakaganap na ng kautusan. Sapagkat ang buong kautusan ay natutupad sa isang salita. Sa makatwid ay dito. Ano yon, kapatid na Rodel? Iibigin mo ang inyong kapwa na gaya ng inyong sarili. At para mo maibig ang kapwa na gaya ng iyong sarili, magpakilala kang kapwa. Magpakilala kang kapwa-tao. Eh sino ba ang nagpapakilalang kapwa-tao? Para masabi mong kapwa-tao ka, kung nagpapakita ka ng habag at nagkakaawang gawa ka, kapatid na Rodel. Dahil yung pagpapakita ng habag, bahagi ng lalong mahahalagang bagay ng kautusan. Amen. I would like to thank MCGI for their contribution and their participation with us in our efforts in blood donation. They have come, they have done the effort, and they have given the time, and they have given the most precious gift of life, which is blood. Sa mga kapatid na gustong sumubok, first time, wag po kayo magdalawang isip. Sa umpisa lang naman kung maaaring natatakot kayo sa needle, sa umpisa lang yan. Pero sa awat tulong, kapag nandun naman na po, naunawaan mo lahat. Yung maliit na kurot, kaya nating tiisin yun. Yung kurot ng karayom, kumbaga. Maliit na lang natiisin yun. Pero ang equivalent naman ng magagawa mo, ay hindi natin basta masusukat yun. Kumbaga, ang gantimpala nun hindi natin kaya sukatin. Kaya sama tayo sa mga ganitong gawain, napakabuting gawain. Sana, mga kapatid, mabuo lalo sa ating mga kalooban. Hindi mali ang tayo'y magkaawang gawa at magpakita ng habag. Huwag nating kalilimutan ang unang utos, iibigin mo ang Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong pag-iisip mo. Ang pangalawang katulad ay ito, iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Bago tuluyang magtapos ang ating pagsasama ngayong araw, isang pagninilay muna ang nais naming iwan sa inyo mula sa banal na kasulatan. Sa mundong puno ng pagsubok, bakit nga ba mahalagang manatili tayong maawain sa ating kapwa, lalo na sa mga nangangailangan? Pakinggan natin ang sagot ayon sa Biblia. Tayo, mamahalin natin pamilya, kapwa-tao, kapatid, kapwa-tao, pati kaaway, mamahalin natin. Pag gutom, papakainin mo. Pagka nangungutang, papautangin mo. Basa sa isang talata, 5:42 ng Mateo. Bigyan mo ang sa iyo'y humihingi at huwag mong talikdan ang sa iyo'y nangungutang. Ang utos ni Kristo yan. Yan ang magiging ugali mo. Tuwing may hihingi, pag meron ka rin lang, huwag mong bibiguin. Nakakita ka ng bata sa kalye, humihingi.
Kahit ano lang para makabili naman ng tinapa yung bata. Sabi nung iba, meron ka, Bradeli, mga sindikato Kung ayaw mong makinabang ang sindikato, yung nakita mong pulubing bata, bili mo ng pagkain. Kain mo sa kanya, hindi kakainin ng sindikato yun. Yung sindikato, mga high class ang pagkain nun bili mo ng pagkain, nakatulong ka dun sa bata. Ginagamit ka ng sindikato, biyaan mo sila bata yun wala namang mala yun Ang sabi ng Diyos ibigin mo ang iyong kapwa, ibigin mo yung kaaway gumawa ka ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa kasambahay sa pananampalataya. Pag humihingi, bigyan mo. Pag nangungutang, meron ka rin lang ipapautang. Walang kakainin kayong mga anak ko Wala siyang pera. Kahit 100 piso lang, pare. Bigay mo na lang, wag mo nang pautang. Sabihin mo na lang, pare, biyaan mo na yan. Wag mo nang alalahanin yan. Nasa panalangin naman yun Ipatawad mo sa amin ang aming mga utang, gaya naming nagpatawad sa mga may utang sa amin. 500 piso, may utang yung kumpare mo, pag-aawayan ninyo. Para wala na lang away, patawad mo na, makita mo, bibigay ng Diyos uli yun. Sosoli sa'yo, mas marami pa. Pag marunong kang sumunod sa Diyos, hindi ka pababayaan ng Diyos. Sinabi niya, pautangin mo yung nangungutang, talagang walang pambili ng gamot, maawa ka. Maawa ka. Pag naawa ka, kakaawaan ka rin ng Diyos. No? Kung nais ninyong mapanood ang iba pang mga videos kaugnay sa mga pagtalakay sa iba't ibang issue ng buhay at pananampalataya, bisitahin lamang po ninyo ang MCGI channel sa YouTube para tayo ay matuto ng mga katuwiran mula sa banal na kasulatan na magsisilbing gabay sa ating mga pamumuhay. Pansamantala, dito po muna nagtatapos ang ating programa. Kung loloobin ng Diyos, muli tayong magkikita-kita sa susunod na linggo para sa iba pang mga kwento ng pag-asa, pananampalataya at pag-ibig. Sa awa at tulong ng Diyos ay magpapatuloy ang pag-abot ng MCGI sa mga nangangailangan dahil MCGI cares, the legacy continues. Works of faith, hope, and love for the glory of God. Salamat po sa Diyos.